Ang pagiging angkop ng paggamit ng pariralang I swear to God ay nakadepende sa konteksto. Sa isang hukuman, ang mga saksi ay tradisyonal na naglalagay ng kamay sa Biblia at sumusumpa sa harap ng Diyos na magsasabi ng katotohanan. Sa ganitong sitwasyon, tinatawag ang kabanalan at kapangyarihan ng Diyos bilang isang sagradong saksi sa testimonya na humihikayat sa tagapagsalita na kilalanin ang bigat ng kanilang mga salita. Subalit, sa karaniwang pag-uusap, madalas gamitin ang I swear to God ng pabiro o magaan, na hindi inaalintana ang karakter ng Diyos, na maaaring maging walang galang. Ang ganitong maling paggamit ay kahalintulad ng karaniwang pariralang o Enry God na ginagamit ng walang paggalang. Isa sa 10 utos ay nagsasabing, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, Exodus chapter 20 verse 7. Maraming paraan para labagin ang utos na ito, tulad ng pagbanggit sa pangalan ng Diyos nang walang ingat o gamit para lang sa diin, halimbawa, Diyos ko, hindi ko gagawin yan. Ang ganitong mga ekspresyon ay walang galang at nagpapakita ng kakulangan ng kamalayan sa kahalagahan ng pangalan ng Diyos. Kahalintulad nito, dapat nating iwasan ang paggamit ng pangalan ng Diyos upang palakihin o patotohanan ang mga walang basehang pahayag, tulad ng ito ang pinakamalaking isda sa lawa. I swear to God. Ito ay isang mababaw na paggamit ng kanyang pangalan. Ang mga pariralang tulad ng God's honest truth o God as an witness ay dapat gamitin ng may pag-ingat. Direktang tinugunan ni Jesus ang isyong ito sa kanyang pagtuturo. Narinig niyo na sinabi, huwag kang sumumpa ng hindi mo tutuparin, kundi tuparin mo ang iyong mga sinumpa sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manumpa ng anuman. Ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi sapagkat anumang higit pa rito ay mula sa masama. Mateo chapter 5 verses 33 hanggang 37. Ipinahayag ni Jesus na dapat maging mapagkakatiwalaan ang ating mga salita nang walang pangangailangan na manumpa, lalo na sa pangalan ng Diyos. Hindi ipinagbabawal ng Biblia ang paggawa ng mga formal na panunumpa, solemneng pangako, o paglagda ng mga kontrata. Sa mga ganitong pagkakataon, ang paggamit ng I swear to God ay angkop at may respeto. Halimbawa, ang maingat na isinasaalang-alang na mga pangako, tulad ng mga panata sa kasal, ay nagbibigay parangal sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng Awit chapter 99 verse 3, purihin nila ang iyong dakila at kamanghamanghang pangalan, siya ay banal. Ang pangalan ng Diyos ay dapat purihin at igalang, hindi basta-bastang gamitin. Kung gagamitin natin ang pangalan ng Diyos sa isang panata, dapat ito ay sa konteksto ng isang seryosong pangako, na tinatrato ang kanyang pangalan ng may lubos na paggalang, Hebreo chapter 12 verses 28 hanggang 29.